Kumatok si Ara sa opisina ni Mr. Samonte. Nang pumasok siya sa pinto, ay nabigla pa siyang makita roon si Martin. "Oh, you look gorgeous today, Miss Castañeda," bati ni Mr. Samonte sa kanya. Nag-init ang mga pisngi niya. "Thank you, sir." "Please sit down, iha." Tumalima naman siya. "By the way, I'd like you to..." "Kilala ko na po siya dito," putol ni Martin kay Mr. Samonte. "Oh really? How?" Siya naman ang sumagot. "I met him yesterday. Nagkasalubong po kami rito, sir." Tumangutango naman si Mr. Samonte. "Mabuti pala kung ganoon, so we can now proceed. Ipinatawag ko kayong dalawa for the Paradise Project." Ang Paradise Project ang i-renovate nilang resort sa Pangasinan. Napakaganda ng lugar na iyon, kaya ganoon ang pinangalan. Sa katunayan, matagal ding sinuyo ni Mr. Samonte may-ari ng resort bago nila ito nabili. Matagal rin kasi naabonado ang resort na iyon. Aksidente lang ang pagkakadiskubre ni Mr. Samonte sa lugar at kasama siya nito noon. Mula ng araw na iyon ay pinangarap na nitong makuha ang lugar at nagtagumpay naman ito. "Inaatasan ko kayong dalawa na pumunta roon para maisagawa ninyo ang magiging plano. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan yung dalawa." Tiningnan niya siya nito. "Nasabi ko na rin siya sa'yo, iha. Kung ano ang gusto kong mangyari doon. Gusto kong pag-usapan ninyo iyon. Kaya 3 days ko kayong pagbabakasyonin doon." Nanlaki ang mga mata niya. 3 days po? Pero po may... Hindi niya kayang makasama si Mr. Martin ng maganong katagal. "Ara, you know that this will be our big project. Marami naghihintay ng project na to. Malaki rin ang gagastusin ng kumpanya para sa proyektong ito. Kaya kinakailangan lang na maging mabusisi tayo sa lahat ng detalye. Isa pa, ito rin yung chance mo to take a rest." "You need this, Ara. Malay mo, doon mo matagpuan na makapagpapaligaya sa'yo," makahulugan sabi ng matanda. Napakunot doon siya. Was he playing Cupid? Iniisip ba nitong maaaring mahulog ang loob niya kay Martin kapag nakasama niya yun sa lugar na yun? Oh my goodness. "Inihanda ko na ang mga kinakailangan nyo. Bukas nang simula ng pag-aayos nyo ng project. Good luck to the both of you." Oh, good luck to me. Wala sa sarili na sa loob niya. Buong araw na tuliro si Ara. Wala ang isip niya sa trabaho niya. Parang ayaw na niyang matapos ang araw na iyon para hindi na dumating ang bukas. Hindi niya alam kung paano niyang pakikitunguhan si Martin. May mga makakasama man sila sa Pangasinan ay hindi maaalis ang katotohanan ng magkasama sila ni Martin sa iisang lugar. Nakakasiguro siyang uungkat din na naman nito tungkol sa nararamdaman nito para sa kanya. Ipinagpatuloy ko lang ang pakikipagrelasyon kay Lian hanggang sa iyain ko siya magpakasal. Pero hindi ko pala kaya, Ara, dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Naalala niyang sabi nito sa kanya. Napabuntong hininga siya at saka napailing. 7 taon na ang lumipas bago siya nito hinarap. Paano siya maniniwala sa mga sinasabi nito? Kung mahal talaga siya nito, dapat gumawa na ito ng paraan noon pa lamang nang makita uli siya. Pero hindi ganun na nangyari. Napabuntong hininga uli siya at napayukyok sa kanyang mesa. Maya-maya'y narinig niya ang pagiging ng cellphone niya. Naging erratikol bigla ang tibok ng puso niya. Sinipat muna niya kung sinong tumatawag at nang makumpirma niyang si Albert iyon, ay lalo pang nagwala ang puso niya na tila ba gusto nang kumawala sa ribcage niya. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang kunin niya ang cellphone at sagutin iyon. Past 8 na, kanina pa ako rito sa labas. Hindi ba't nag-promise ka na hindi na mag-overtime? Bungad nito sa kanya bago pa siya makapagsalita. Bigla siyang napatayo. Napatingin siya sa orasan. 8:30 na pala. Oh my, I'm sorry. Hindi ko na malayan ang oras. See you after a few minutes. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito at pinutol na niya ang tawag. Nagmamadaling inayos niya ang mga gamit niya. Nagmamadaling tinungo niya ang elevator at halos patakbo siyang lumabas ng building. Bakit nga ba nakalimutan niya ang nakapagkasunduan nila ni Albert? Pahama kasing project niya. Maya-maya ay bumagal ang paglalakad niya. Kailangan ba niyang ipaalam ang bagay na yun kay Albert? Naman, sagot ng boses ng isip niya.
Napailing siya. Hindi kaya mapahiya lang siya kung sasabihin pa niya rito ang tungkol doon? Baka kung ano pang isipin nito. Wala naman silang relasyon, pero ipapaalam pa rin nito ang itinerary niya. Honey, nagulat siya sa pagtawag ni Albert sa kanya. Nabitawan niya tuloy ang mga dala niyang gamit. Natawa ito at napatulala rito. Parang gusto na lang niyang tingnan nito hanggang magsawa siya. Pero malabo yata magsawa siyang tingnan nito. Magugulatin ka pala, sabi nito at saka pinulot ang mga nalaglag na mga gamit niya. Inilahad niya ang kamay para kunin ang mga gamit niya pero hindi nito iyon ibinigay sa kanya. Ako na, sabi nito. Ang isang katulad mo ay hindi na dapat nagbubuhat ng ganito. Mabigat din to ha. Binitbit nito sa kaliwang kamay ang gamit niya at ang kanang kamay nito ay inabot ang kamay niya. Let's go? Mabuti na lamang at medyo madilim doon kaya hindi nito mapapansin ang pamumula ng mga pisngi niya. Ng mga nakaraang araw pa siya kinikilig sa mga gesture nito. Pakiramdam niya, kompleto na siya bilang tao. Marunong na siyang kiligin. Para siyang teenager na humaharap sa isang crush. Hep, hindi lang niya crush to. She was so certain that she was finally in love. Okay lang ba kung mag-dinner muna tayo bago kita ihatid sa inyo? Tanong ni Albert sa kanya nang makasakay sila ng kotse. Magagawa ba niyang tanggihan ang alok nito? Of course not. Why not? Tama-tama, gutom na rin ako. Bakit pa niya palalampasin pagkakataon na makasama ito? 3 araw din siyang mawawala. Hindi pa nga siya umaalis parang namimiss niya na to. Naalala niya ang ex-girlfriend nito. Paano kung pagbalik niyang galing Pangasinan ay magkaayos ng dalawa? Parang pinipilit ang puso niya na isipin iyon. Parang alam na niya ang sagot doon. Mukhang mararanasan niya ang totoong sakit na dulot ng pag-ibig kapag nagkataon. Naputol ang pag-iisip niya nang hawakan ni Albert ang kamay niya. Naramdaman niya ang init niyon. Sari-saring emosyon ang binuhay nito sa sistema niya. Tiningnan niya ito. Sandaling itinoon nito ang tingin sa kanya mula sa daan. May problema ka ba? Aha? Napansin ko lang na parang kanina pa may bumabagabag sa'yo. Care to share what is that? Baka matulungan kita. Umiling siya. Wala ito. Business matters lang. Huwag ka mag-alala. I can handle it. Sana. Bigla ay kontra niya sa isip. Sigurado ka? Tumango siya. Ikaw, kamusta naman yung project na ginagawa nyo? Maayos naman, maglalabas na kami ng bagong issue kaya medyo abala kaming lahat ngayon. Sa totoo lang, hindi ko pa alam ang ipapafeature ko ngayon. Marami akong ideas, pero hindi ko naman alam kung anong dapat piliin. Piliin mo yung best theme na sa tingin mo makakahook ng attention ng mga reader. Just like, natigilan siya. Just like love. Ngaling-ngaling sabihin niya, pero malamang na pagtatawanan siya nito kapag sinabi niya iyon. Tumikim siya bago nagsalita uli. Basta unique, sabi na lang niya. Ngumiti lang ito at hindi na nangulit. Nang makarating sila sa restaurant ay ipinagbukas siya nito ng pinto ng kotse at inalalayan siya pababa. Inoffer nito ang braso at umibris naman siya. They really look like a real couple. Perpekto na sana ang gabi niya. Pero nang pumasok sila sa restaurant ay natanaw niya ang isang pamilyar na babae. Si Andrea at may kasama itong 2 babae. Nang mapadaan sila sa table nito ay tumayo si Andrea. Dahil sa ginawa nito ay natabig nito ang baso ng alak at tumapon iyon sa kanya. Oh, I'm sorry. Hingihing pa umanhin ni Andrea pero halata naman sinadya nito iyon. Akmang pupunasan nito ang damit niya pero pinigilan niya ito. It's okay, ako na, sabi niya. Nakita niya sa gilid ng mga mata niya ang pagpipigil ni Albert. Dapat kasi nag-iingat ka, Andrea. Tingnan mo ginagawa mo. Paninitan ni Albert dito. Hindi ko naman sinasadya. Katwiran ni Andrea. Ayos lang naman ako, Albert. Sabad niya. Blazer lang naman yung nabasa. Hinawakan niya ang kamay ni Albert. Dito na lang tayo umupo. Itinuro niya ang kanugnog na table ni Andrea. Sinadya niya yon dahil may plano siya.
Hinubad niya ang blazer niya at saka ay pinatong sa upuan. Tamang-tama, sleeveless ang blouse na suot niya. Lumantad ang makikinis niyang braso. Pantay na pantay ang pagkaputi ng balat niya. Lihim siyang napangiti nang marinig niyang mapasinghap si Albert. Nang tingnan naman niya si Andrea ay umirap ito sa kanya. Lihim siyang nagdiwang sa pagtatagumpay ng plano niya. Saglit pang natulala si Albert sa kanya bago nito nakuhang ipaghila siya ng upuan. Naging sweet siya ng gabing iyon kay Albert. Sadya pang nilambingan niya ang boses para inisin si Andrea. Nagulat na lang siya nang padaskol itong tumayo at nagmarcha palabas ng restaurant. Hinabol pa nga ito ng isang waiter. Dahil sa sobrang inis ay nakalimutan yata nitong bayaran ng bill. Poor girl. Na kay Andrea para ang atensyon niya nang bilang hawakan ni Albert ang kamay niya. Magaling ka ha? Naman, hindi lang naman ikaw ang magaling sa dramahan. Kung ikaw ang best actor, ako ang best actress. Nakangiting sabi niya, pero sa loob-loob niya ay gusto niyang maiyak. Hindi lang naman siya basta nagdadrama lang. Totoo ang lahat na ipinakita niyang sweetness dito. Halika na. Para naman makapagpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Bukas? Parang alingongo iyon sa pandinig niya. Muntik na niya makalimutan ang bagay na iyon. Akmang tatayo na ang binata nang hawakan niya ang braso nito upang pagilan nito. Napakunot noo ito nang tingnan ng nahawak na braso niya. Bumalik ito sa pagkakaupo. May gusto ka bang sabihin? Huwag mo na akong sunduin bukas ha? Ha? Bakit? Mawawala ako for 3 days, Albert. Huminga siya ng malalim. Aasikasuhin kasi namin yung malaking project ng kumpanya. Minsan na niya naikwento rito ang tungkol sa project na iyon. 3 days? Parang tagal naman yata nun. Sino makakasama mo ron? Siguro naman hindi ka labasan ng tanong ko dahil gusto ko lang masiguro ang safety mo. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niyang tungkol kay Martin dito. Pakiramdam niya may mga hindi magandang maidudulot kapag sinabi niyang makakasama niya si Martin. He tapped his finger on the table. Yung partner ko sa project ang kasama ko. Sagot niya. Oh, a girl? Napalunok siya. Bakit ba nakakapama umusisa nito? Bakit parang boyfriend na niya ito kung usisain siya? Oh well, gusto rin naman niyang malaman ang magiging reaksyon nito sa isasagot niya. Si Martin. Natigilan nito. Para itong natuklaw ng ahas. Si Martin? Kayo lang? Hindi naman, kasi may mga katiwala rin naman doon. Pwede ba akong sumama? Napanganga siya sa tanong nito. Ha? Bakit? Saka may trabaho kang dapat tapusin dito, kaya bakit ka sasama? Diretsahin mo na lang ako, kaya naayaw mo akong sumama sa'yo. Malamig na sabi nito. Hindi sa ganun, Albert. Teka nga lang, bakit ba gusto mong sumama? Natigilan nito sandali bago nagsalita uli. Gaya ng sabi ko, gusto ko lang na masiguro ang safety mo. At saka, wala akong tiwala sa Martin na yon. Sabi nito maya-maya. Nagsiselos ka ba, mister? Parang gusto niyang batukan ang sarili sa sinabi niya. She was so silly for asking that. Ako? Magsiselos? No way. Hindi niya pinahalata na nasaktan siya sa sinabi nito. Hindi naman pala eh. So, tapos na ang usapan. Just stay here and I'll go there. Parang nakaramdam siya ng panghihilakbot sa sinabi niya. Hindi pa rin kasi niya alam kung paano pakikisamahan si Martin. Ang totoo ay gusto niyang makasama si Albert. Pero hindi naman bakasyon ang ipinunta niya roon, kundi trabaho. Magtatrabaho siya roon kahit hindi niya gusto ang makakasama niya. Paano niya may papaliwanag kay Mr. Samonte kung sakaling pasamahin niya ito? Dahil hindi lang ako nagsiselos, Ara. Selos na selos ako. Napatitig siya sa sinabi nito. Naumid ang dila niya at wala siya maapuhap sa sinabi. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Naiintindihan mo ba ako, Ara? Kasi mamimiss kita ng sobra. So please, let me come with you. Anong sinabi mo? Ang slow mo, Miss Ara Castañeda. Didn't you get it? I like you, Ara. I like you.
At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!